So welcome sa channel mga boss. At isa na namang video ngayon ang gagawin ko. Doon sa mga nakaraang upload ko, pinakita ko itong K-Box 2 sa unboxing niya. Nung binili ko siya, ang sumunod kong hinanap online ay yung keypad o yung keyboard niya para sakaling tagay ko sa enclosure, may access pa rin doon sa video. Okay. At ang napansin ko sa online shop, or usually kasi Shopee ako nabili, walang or mahirap hanapin yung keypad na para talaga doon sa K-Box 2. So ang lumalabas sa kanya, madami, compatible lang. Meron akong nakita na para sa Kapitan 2 na keypad, and nakalagay doon na pwede rin sa K-Box. Nagkataon na ang aking isang kaibigan ay merong Kapitan 2 na merong keypad. So para masubukan natin muna, bago tayo bumili, gagawan ko ng video para malaman natin kung okay nga ba yung keypad ng Kapitan 2 para magamit natin dito sa K-Box. So play ko lang yung intro and then go ahead tayo, i-set up natin ito. You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. So ito yung keypad na ginagamit niya doon sa Kapitan 2. At ito yung model niya. So nakalagay sa kanya, JBK 1000 multi-model jukebox keypad. So susubukan natin kung gagana nga siya at kung lahat ba nung keys ay magpa-function. Kasi parang compatible lang ito eh. So tiningnan ko ang kanyang chipset kung para saan, kasi nasa likod yan. Ang nakalagay sa kanya ay pang P14. Bago natin ikabit, explain ko muna kung papaano natin ito pagaganahin. Sa keypad, may makikita tayong dalawang cable na nakakabit doon sa keypad. Yung isa, USB, yung isa ay parang LED. So ito, yung USB, hindi to katulad ng ating mga USB na pwedeng data na pag pinlog mo, makakapag-send siya at makakapag-receive ng data from USB nito. Ang purpose po ng USB na ito, USB plug na ito, ay para lamang daanan ng supply. So pwede nyo siya ikabit sa, actually gagana to sa power bank kung gusto nyo ilayo. Basta ito, ilaw na ito ay itututok nyo dito sa infrared sensor ng ating player. May nakalagay diyang IR na may guhit na square. So pakita ko na rin sa inyo. Ayan. So may nakalagay diyang maliit na IR. Kailangan magko-communicate yung dalawa. So naka-plug na kasi to. Kaya naka-plug na dun sa amplifier itong audio input, and then dun sa TV itong video output. So ikabit ko na ito. Para ipakita sa inyo na supply lang ito, gagamit ako ng 5 volts out ng power bank. Nagkataon wala akong power bank, pero meron akong emergency light na kita nyo naman, baldado na. Ang dami na yung mga tama-tama. Na merong USB port. Subukan natin na i-plug etong USB na to dito sa port ng USB supply. Kita nyo? Umilaw na agad siya. Hindi ibig sabihin na kung umilaw yan, gagana ng malayo to doon sa player natin. So lagyan ko lang ng power to at subukan natin. Kung mag-work nga or compatible ang JBK 1000
sa ating K-Box 2. So, lagyan ko lang ng power. So, the same yan mga boss, ano? Pinakita ko lang, kaya ko lang siya pinlog dito sa ibang Don't power forget to source para subscribe. pakita sa inyo na magwo-work siya. Kahit hindi dito sa USB na to, nyo isaksak or i-plug nyo siya doon sa cellphone charger. Okay yan, magwo-work yan. So, ngayon, naka-initialize na yung ating K-Box 2. Pe-press ako ng number dito. Makapansin nyo, wala. O yun, may na-press na isa. Lumabas. Pero, ang daming beses ko pinipress bago siya lumabas. Ang reason yan, bakit ganun? Kasi malayo yung ating sensor. Ito. Pero ilapit ko yan dyan. Yan. Ilapit ko yan dyan. Cancel natin. Nag-react agad siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito yung importante. Kung gagamit kayo ng ganitong keypad, mas maganda na i-fix nyo siya sa harap nitong IAB na to. Or pwede rin i-tape nyo lang siguro dito. Or doon sa box nyo, sa video okay box nyo, ilalagay nyo sa video okay box, lagyan nyo siya ng konting kahoy para ma-tornilyo nyo ng maliit na tornilyo. Meron kasi itong butas. Meron itong butas na pwede nyo siyang kabitan ng tornilyo para siya nakatutok talaga doon sa ating sensor. That way, gagana yung ating video okay. Now, ang question, lahat ba ng functions na may meron dito sa keypad ay gagana? So, pinihit ko yung camera para makita nyo yung TV monitor. And ito yung keypad natin. Tingnan natin kung yung mga functions ba na nagagawa dito sa remote ay magagawa din natin dito sa multi-modal jukebox keypad na to. Meron siyang, kagaya niyan, meron siyang key para doon sa background. So, tingnan natin, nakalagay BGB. So, press natin at tingnan natin kung gagana. And yes, gumana siya. Nagpalit siya ng background. Press ulit. BGB auto. Press ulit. Ay, teka, nagpapalit pa pala. And then, press ulit. BGB 3D, which is yan din yan. BGB event. So, gumagana yung pagpapalit niya ng background. So, okay yon. At ang pinaka-importante, syempre, doon sa keypad, ay kung gagana. So, pinakita ko na kanina, try natin mag-play ng song. I-mute ko lang dahil baka madali tayo ng copyright. May na-take down na akong isang video dahil hinabol yung copyright or wala namang nakakabit na audio. So, play ako ng isang kanta. And then, press play. Then, try natin mag-reserve. Kasi importante yon. So, 6, 6. Yun yung kanyang reserve. So, press natin. And oo, nag-reserve siya. No? So, nagpe-play na ngayon yan. Para ano ko sa inyo, lagyan ko ng saglit na sound para marinig natin. Pero, gaya ng sabi ko, hindi ko pa pinituloy. Yung demo ko sa Mega Pro Do Re Mi, nag-dispute pa ako doon nung nag-try ako mag-demo ng isang kanta. Kapraso lang actually yun. So, okay yung main function ng keypad na ito. Okay. Okay din yung BGB dahil gumagana siya. Nakakapagpalit tayo ng background. Now,
Stop ko to. Stop ko pareho yan. Nakakapag-reserve siya. So, stop natin. And then yung reserve, stop ulit. I-stop ulit. Para bumalik siya doon sa kanyang home menu. Stop natin. So, dito sa remote, nakakapag-search tayo ng kanta. So, press natin yung search. At yan yung lumalabas. So, exit ako dyan. Dito sa keypad, meron siyang song list, new songs, popular event. Press natin isa-isa yan kung may gagana. So, yung song list, wala. New songs, hindi rin nagpa-function. Yung popular, ang lumalabas sa kanya ay echo. Event, echo rin. So, echo up and echo down yung popular at event button. Dito, sa arrow, para makapag-search tayo ng kanta, dito sa arrow down, lumabas yung song list. So, hindi, yung ibang keys dito ay hindi gumagana or iba yung lumalabas. So, try ulit natin mag-play ng isang kanta and itatry natin yung tempo kung gagana. Pag nag-play na siya, try natin yung tempo kung gagana. Kasi meron siyang key para sa volume, merong key para sa key, tone key, at saka tempo. So, try natin. O yan, nagpe-play na yan. Meron na yung music. Try natin yung volume. So, yung volume down, wala. Volume up, wala. Volume down, wala. Yung key, gumagana yung key. So, up and down key, gumagana. Yung tempo, wala din. Again, yung key, gumagana yung key. Yung volume, wala. Yung tempo, wala. So, primarily, ang gumagana lang sa kanya yung main buttons, yung key, at yung background replacement. Yung ibang buttons, kagaya nito, sa song list, wala. Etong popular at saka event button, ito yung echo up and down button. So, pag pinress mo yung event, nadadagdagan yung echo natin. Pag pinress mo yung popular, nababawasan yung echo. So, iba yung naging functions ng ibang key, pero gumagana siya doon sa K-Box 2. Again, ginagamit siya sa Kapitan 2. Tinry ko lang dito sa K-Box 2. So, doon sa mga interesadong kumuha ng keypad para sa kanilang video okay, pwede ito. Dahil nag-search ako sa Shopee, nahirapan talaga ako maghanap. Gusto ko bago bumili, kasi may kamahalan din eh. Bago bumili, sure ako nagagana. Kaya doon sa mga viewers ng channel dyan, isa ito sa pwede nyong option. Or mas maganda makabili kayo nung para talaga sa K-Box 2. Anyway, nagagawa naman niya yung main function which is yung mag-select ng songs at saka mag-reserve, mag-stop or mag-cancel. Kaya okay na to. Okay na para sa akin to. Itong ganito na keypad. Malamang, dahil hiniram ko lang ito, malamang kumuha rin ako nito. Kasi mahirap pagka nasira yung control, remote control, o kaya yung mismong keys noong ating player, magre-repair pa. So yung remote, sabagay may nabibili namang remote eh. Ito namang video okay ko is hindi naman ito paparentahan, kundi ito ay for personal use. Again, thank you doon sa mga nanonood. Lalong-lalo na doon sa mga subscriber ng channel. Thank you again. At sana, doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, try nyo or consider nyo na mag-subscribe dito sa channel. Thank you. Be safe always.
and God bless.